Bandang tanghali, naghain ng supplemental impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte si Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa House of Representatives. Para sa karagdagang detalye, nasa telepono ang ating correspondent na si Nel Maribuhok live mula sa House of Representatives. Nel? Floor betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution at committed high crimes pa rin na nakapaloob sa ikalawang bahagi ng impeachment complaint ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Alejano, wala umanong aksyon si Pangulong Duterte sa Benham Rice at usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang tingnan ho natin, kasama yung Benham Rice, the Panatag Shoal, and the foreign policy as a whole ni Pangulong Duterte. That is betrayal to public trust. Inaliwala umano ng Pangulo ang naging desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration noong July 2016 na pumapabor sa Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa China. Inilahad rin ni Congressman Alejano sa kanyang complaint affidavit ang tungkol sa ginawang pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte sa China kung saan nalalagay na umano sa alanganin ang ating national interest gain din ng national security. Okay, kausap po natin kanina si Congressman Alejano at humingi po tayo ng reaksyon dahil po una nyo nang sinabi na nonsense. Ito pong ito pong kanyang supplemental impeachment complaint. Propaganda, yun nga po. Ang sinasabi naman po niya ay inililihis nyo po ang usapin at ayaw nyo mag-focus doon sa talagang issue ng complaint. But precisely, I said propaganda because wala nga basis yung kanyang complaint. Like yung complaint niya, ano bang nirereklamo niya? Yung Benham Rice, di ba? Yes. Pero wala naman siyang pinapakita na prueba na yung barko o anumang barko ng China ay talagang dumaan doon at nagkalkal ng anong kinakalkal nila doon. Wala eh. Walang picture, walang satellite video, whatever. Ang kanya lang mga sinasabi, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Eh, pwede pa naman prueba yun. Moreover, as I said, yung supplemental complaint, eh baka nga hindi pumasok yan sapagkat yung ground niya ron existing at the time of the filing of the first complaint. Baka pumasok yun sa prohibition, yung 1 year na isa lang na complaint. Kasi sinasabi kong propaganda lang yun. It's good propaganda for himself. O yan, sinasabi pala na mga may tatakbo daw senador. Eh, nagpapakilala. Ang sinasabi po niya, ito pong supplemental impeachment complaint ay ito po ay hindi maikukonsiderang pangalawang impeachment complaint dahil hindi pa raw po ito initiated, hindi pa ito tumatakbo. Hindi pa raw po ito, parang nakabinbin pa sa kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Yun ho ba ang basihan? Miyembro mismong mga kamiyembro nagsasabi na baka makonsider nila first impeachment complaint. But regardless, whatever, kahit na nga assuming to be na po pwede. Hindi nga po pwede dahil walang basihan nga eh. Wala nga siyang kaibibidensya. Kumbaga nag-speculate lamang siya. Kung substance, kumbaga kung substance o sustansya po pag-uusapan, wala. Wala talaga. Ano ba? Sige nga sabihin mo sa akin, sino nga nagsabi na itong mga barko na dumandong, kung merong maraming barko, isang barko lang, ay may ginawa na labag sa international law, labag sa ating sovereignty ang karapatan? Wala. Wala eh. The Chinese government denied it. I was talking with the Chinese ambassador, sabi niya, innocent passage lang naman kami doon. Pangalawa, humingi naman kami ng permiso. At pinayagan po, hayagan sinabi na pinayagan po at siya. At hindi naman pinag-alalabanan doon yung territorial rights. Wala eh. Kaya talagang propaganda lamang. Pero the thing, puntahan ko na po, dahil napag-usapan na rin natin, itong pinayagan naman kasi sila ni Pangulong Duterte na dumaan po doon. The thing with it lang kasi ay hindi po alam ng DND at DFA ito pong pagpayag ni Pangulong Duterte. Alam mo, walang problema doon, Cheryl. Ang may problema kung yung DFA sa National Security o Defense Secretary na alam nila, eh hindi nila sinabi sa Pangulo. But the Pangulo na hindi sinabi sa kanyang mga alter ego, eh walang problema doon. Alter ego niya yun eh. Pwede naman sabihin later on. Pero don't you think na kulang po ang coordination man lang o pagbibigay importansya po sa DFA Not necessarily. at DND po ni Pangulong Duterte Eh kung on this sa matter? feeling ng presidente, hindi kailangan sabihin muna sa alter ego niya. He's the president. We are only the alter egos. Nasa sa kanya kung sasabihin sa amin o hindi. Eh kung for
his eyes only or for his ears only yung mga bagay-bagay na ginawa niya ng aksyon, discretion niya, presidente siya. Ang malaga doon, wala siya nilabag. Dito po naman tayo sa issue ng destabilization plot, hindi ba matay-matay. Ano ho ba talaga, nakakasiguro ho ba talaga Malacanang na posibleng meron po talagang destabilization plot pa rin po sa administrasyon? Alam mo kasi, ang nakikita ng marami, ay mayroong convergence ng sunod-sunod na pag-atake sa presidente, ang paninira sa kanya, ang walang humpay, walang patid na paninira sa kanya. Kaya kung makikita mo, yung mga iba-ibang grupo, dalawa, tatlo sila, kung nagkakasabay, parang ang dating talaga may stabilization. Pero sa akin, parang may kanya-kanyang personal na agenda. Nagkakasabay-sabay sila. So it appears na meron ngang conspiracy among all of them. Pero ito po ay hindi po nababagabag ang Malacanang Definitely on this. hindi. If you consider the survey, napakataas ng kanyang acceptance rating, at pati yung mga tao sinasabi na malaking pinagbago ng peace and order situation. At the same time, he's leading on the online survey ng Time Magazine as the most influential person in the world. Can you imagine that? Hindi lang ordinaryo mga Pilipino ang humahanga sa kanya at naniniwala sa kanya. Ang buong kabayanan ng mundo. And is Kung that supposed babasihan to mo be yan. good kung pagbabasihan po rin yung mga napapansin po sa kanya on extrajudicial killings or yung kanya pong war on drugs? Sa madaling sabi, hindi mga pinapansin nga ng yan Parang hindi pinaniniwala. Otherwise, he will not even be considered as an influential person, whether in this part of this world or all over the world. Okay, dito po, balikan ko po, panghuli, ito nga po impeachment complaint. Ang sinasabi po inaasahan ay sa pagbabalik po ng Kongreso ay dito na tatakbo. Sa tingin nyo po ay sapat po ang majority para po maharang ang impeachment complaint? Well, di ba sabi natin, ang impeachment ay numbers game. So malabo na kagad yun pagdating doon. Pangalawa, siyempre, doon sa Committee on Justice, Committee on whatever committee. Justice Committee po, kung titingin saan sila. i-refer ito. Siyempre, titingnan nila kung may forma ba yan, may sustansya. Doon lang sa sustansya, may problema ka na doon. Whether on the first complaint or the supplemental complaint. Talagang puro rehash ng lahat ng allegations. Walang ebidensya Kaya mahihirapan sila. Bilang abogado po, ano po may papayo natin kay Congressman Alejano on that? Hindi, mukhang okay yan dahil kung ang target niya tatakbo senador, it doesn't matter whether may sustansya or not. Media is eating him. Makakatulong po kaya ito kung ang sinasabi nyo nga po ay publicity ito? Makakatulong po kaya ito sa kanyang pagtakbo? Makakatulong sa pagpapakilala niya. Dahil hindi siya kilala nagpapakilala pa lang. At kinakagat naman siya, alam mo naman dito sa atin, name recall ang pinaglalabanan, maliban pa sa pera. May pera ka, wala kang name recall, di ka nilalabas. May name recall ka, wala ka rin pera, baka mahirapan ka din. So kung strategy po ang pag-uusapan, you think he's doing a good job? O tama? Mukha naman, dahil napapansin nyo nga kanina guess mo, di ba? Well, ganyan talaga ang politika But they will not succeed. Any attempt at destabilizing this government or besmirching the reputation of the president will never succeed. This man has the overwhelming mandate of the Filipino people at nakikita nila na nakapokus. Kagabi nga, nagagalit na naman siya sa ilang media natin. And you can understand the outrage of this person. Talagang all out siya. Pagkatapos diniderail pa yung kanyang mga proyekto para sa bayan na makikita naman katapatan ng Presidente Duterte. Yan ang nagiging problema. Yung mga iba kasi, parang they cannot accept na nanalo siya at may ginagawa siya para sa ating bayan. But I can understand, of course, where they're coming from. They're the opposition, and that is historically is the job of the opposition, to destroy the present administration. Attorney Panelo, marami pong salamat sa inyong oras ngayong umaga. Presidential Legal